Handa raw si Senator Erwin Tulfo na maging permanenteng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kung walang ibang senador ang tatanggap ng tungkulin. Bilang acting chairman ng komite, ipinangako niyang magpapatuloy ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Pero mas tututukan daw ng Senado ang pag-amyenda ng batas para hindi na maulit ang ganitong katiwalian. Sa puntong ito, magkakausap natin Senator Erwin Tulfo, ang acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang tanghali po sa inyo, Senator Erwin. Hi, Ms. Cheryl. Magandang tanghali. Salamat po sa oras. Senator Erwin, sinabi nyo na may mga miyembro pa ng majority ang hindi pa natatanong kung gustong maging chairman po ng Blue Ribbon Committee. Kaya hindi nyo patuluyang tinatanggap ang permanentong posisyon. Bakit kailangan nyong maunang magbigay daan muna? Kasi sa tingin ko, Ms. Cheryl, maraming magagaling pa dyan, maraming mga mga veterano na mambabatas, may mga abogado pa dyan sa majority. So, tayo'y baguhan, kaya kailangan sigurong pagbigyan na lang. And gusto ko nga, sabi ko nga kay SP Soto yesterday, sabi ko, tatanggapin ko lang yan, Tito Sen, kung walang-wala na talaga. Pero sabi ko, marami pa naman. Sabi ko, at this time na hindi pa ninyo natatanong, sabi ko, 5 pa lang, 15 tayo na nasa majority. Pwede pa ninyong tanungin, o siyam, kasi pang-anim ako. Sabi ko, meron pa namang siyam na natitira dyan, o 6 pa, or 8. So sabi ko, yun muna siguro. That's what I told him. Pero kung wala na talaga, sabi ko then, do I have any choice? Klaruhin nga po natin, Senator Erwin, in-offer din po sa inyo na maging permanenteng chairman ng komite o talagang acting chairman muna kayo bilang vice chairman po ng komite? Kasi walang chairman, so mag-acting chairman muna tayo hanggang di pa nag-uusap ang ikang Senate leadership kung anong plano. Pero kung ako tatanungin mo for now as an acting, within the next few days, I'm planning we will have to have another hearing dito sa Blue Ribbon, and then nag-iisip na nga ako ng mga imbitahan namin sa susunod na hearing. Well, kabilang na doon yung nauna nang sinabi ni Senator ni dating Blue Ribbon Chair Senator Lacson na imbitahan si Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez, si Saldico, at marami pang iba na I will be calling the Senate Blue Ribbon Secretariat kung sino mga imbitahan namin sa susunod na pagdinig. Okay, balikan ko lang po ng kaunti yung nangyaring caucus kahapon. Kinumbinsi pa rin ho ba si Senator Ping Lacson na manatiling chairman? Opo, tama po yun. Pero sabi ni Senator Lacson, marami nga siyang trabaho. At so hindi na siya muling tinanong pa dahil we know, alam mo naman si Senator Ping, pag sinabi niyang hindi. Pag sinabi niyang oo. So we respect that. Pero sinabi sa kanya, gusto niya ulit. Sabi niya, no. Sabi niya, I'm done. Besides, marami pang dapat pagtuunan ng pansin. Pero na-plancha po ba? Kasi di po ba nasabi ni Senator J.B. Ejercito na hindi sila happy sa tinatakbo at parang siya at ilan pang mga kasama sa majority na nagbabalak kasing maging independent. Yung ganito po ba mga usapin na plancha naman po within the majority during the caucus? Wala namang change of leadership. Siguro kung hindi sila happy, di sana may change of leadership na, may galaw na. Pero so far, ang basa ko rin dyan, wala namang movement sa amin sa majority na lilipat do sa minority. Kasi kung titignan mo, Ms. Cheryl, siyam yung sa minority. Lamang lang kami ng, lamang lang kami ng 6. So, gumalaw lang yung 4. May problema na, di ba? Pero wala namang gumagalaw. I mean, it was just a statement. I don't know kung saan talaga nanggaling yun na meron talaga. Pero lumabas lang nga, nabasa ko sa social media din na sinasabi magiging independent. Hindi sila majority, hindi sila minority. So, pero for now, wala namang movement. Wala na kaming naririnig na gano'n na lilipat sa independent yung ilang kasamahan namin. Wala ho ba? Well, obviously, walang nag-volunteer doon sa shop na hindi natanong na maging chairman po ng Blue Ribbon Committee. Ganun ho ba talaga ka-challenging? Lalo na ho kayo, Sen, sabi mo nga baguhan ka, sa'yo na ibigay po ito, paano ka naghahanda ngayon?
Yung pressure siguro, Miss Cheryl, pag titignan mo kasi marami kang masasagasaan di ba? Yun siguro yung naiisip ng iba, yung mga senior members na papano na lang, mabibigat, may mga big fish dyan Hindi naman natutuwa ang mga tao, puro mga maliliit lang na iimbitahan dyan. Gusto nila yung mga malalaking tao din. So, that's what we're going to do. Kung by the time na hopefully before the end of this month, magpapatawag tayo ng Blue Ribbon hearing, mag-iimbita tayo ng mga tao. Yun na nga, sinabi ni Senator Lacson before, bago siya bumitaw, si dating Speaker Romualdez, iimbitahan. Then si Congressman, si Speaker Romualdez, then si Congressman Saldico, at iba pa mga personalities dyan sa Blue Ribbon. Pero ang problem kasi dyan, Miss Cheryl, yung sinasabi ko, yung parliamentary courtesy, ito yung nagiging Opo. exactly, yung hindi mo mapatawag, imbita kasi nga doon sa courtesy na bagamat hindi naman batas yan ay tradition lang, practice. Sila din, pag may investigasyon sila, hindi nila pwede ipatawag ang mga senador. Pero yun ang problema dyan natin Paano na lang? Paano ko sabihin ngayon na ayaw namin pumunta dahil dito sa interparliamentary courtesy na yan? Ano gagawin mo? Alam nga ba naman isasabpina mo na? So yun ang yung problem. Kailangan pag-usapan din, I will have to talk to the Senate leadership para magkaroon ng agreement na ano bang gagawin natin. So, paano pag tinanggihan tayo, what do we do? Are we going to send them subpoena na? Sasabihin na ba natin, hindi, kailangan mo mag-attend, kailangan mo sumagot dito sa isubpoena ka namin, isubpoena natin yung isang lawmaker? So, yun ang questions na kailangan linawin, di ba? Kakalaruhin ko lamang po mula sa inyo, Senator Erwin. Sabi nyo nga, wala ito sa batas, ito'y sadyang tradisyon lamang. Pero sabi nyo nga po ay sa inyong pag-iimbestiga, masagasaan na kung sino masagasaan, ang mahalaga ay makuha kung ano yung katotohanan. Pag inimbitahan naman namin si John Cheryl, pag inimbitahan natin sila, I will just ask one question. Ikaw ba ang nag-utos dito sa tao na ito? Ikaw ba, may kinalaman ka ba sa paggalaw ng mga pondo na ito? Ikaw ba ang kasi sinasabi nila, hindi naman gagalaw sa ilalim pag walang utos sa tao. So, straight question. Kayo ho ba ay ang tinuturo na ang tinitingnan na kayo ang nag-utos? May basbas kayo? Kailangan sagutin yun. Ang sasagot lang naman, yes or no, di po ba? And I will ask a straight question. Just answer me. The question is answerable by yes or no. Yes or no po. Ganun lang naman yung tanong doon, di ba? Bahala na. Kung sasabihin no, kung sasabihin yes, bahala na. Then what we're going to do, pag nagkuha namin, kasi isa naman, halos karamihan naman na dyan, nasa ICI na, iniimbestigahan na, di ba? So, ang problema lang kasi dyan, parang doble-doble na yung investigasyon. Kaya nga, mas gusto ko sana to focus on yung legislation na parang maiwasan na ito yung mga insertions na ito na mga insertions para sa hindi naman talaga mapupunta sa mga projects sa mga probinsya, sa mga lalawigan, kundi napupunta lang sa bulsa ng ilan. That's what we're trying to avoid and come up with a law na hindi na muling mangyari yan. Kagaya ng insertion sa NEP pa lang, Net Expenditure Program, may mga insertions na lawmaker. Dapat ang insertions man or adjustments kung tawagin. Ayaw na namin ng gamitin ng insertion kasi pangit na pakinggan. Siguro sa pag dumating na sa House, kung ikaw ay congressman, doon mo isingit na, kailangan ng mayor ko, kailangan ng governor ko ng ospital sa aming lalawigan, ilagay mo doon, di ba? Pero wag doon sa NEP. Tapos wag mo lagay doon sa unprogram, di ba? Pero dapat, pag naglagay ko doon, naka-identify, Ms. Cheryl, kung ano yung 150 million care of Senator Erwin Tulfo for hospital building. Kung saang lugar, saan sa Palawan ba yan, Mindoro ba yan, o Romblon, Marinduque, dapat naka-specify doon. Pangatlo, Ms. Cheryl, ida-download yun, diretso na sa LGU. Para wala ka na sagutin, hindi ka na makikialam sa bidding, sa execution ng project, di ba? Doon na sa baba yun. Para pag nagka-problema man, nagka-ghost project yon o substandard, asisihin mo yung nag-request ng pondo sa iyo, di ba? Yung nilagay mo doon sa budget habang ito ay nasa Kongreso, Senado. Kasi ang problem ngayon,
Pati sa execution, pati sa bidding, nakikialam ang mambabatas eh. Yan yung practice eh. Dapat hindi na. Kaya dyan nagkakaroon ng lagayan. Pag ika nga, papakialaman pa ng proponent o ng sponsor o ng mambabatas, yung kanyang in-insert na pondo. Dapat hindi na. Dapat diretso na yon doon sa ika nga LGU. Yung requesting unit or LGU nga kung para saan yung budget na yon. Ito pong isinasagawang hearing ay lagi po namin naririnig at in aid of legislation naman talaga ito. Hindi talaga para kumbaga maging korte Senator Erwin. Dito po sa sinasabi nyo na sa nakikita nyo ay kailangan yung adjustments na ginagawa, palitan nga natin yung salitang insertion to adjustments, ay dapat mas maging transparent. At sabi nyo nga po ilalagay care of kung sino para alam po kaagad. Maliban po dito, so far sa takbo ng investigasyon, ano pa po yung nakikita nyong kailangan ayusin para nga talagang mawala na po itong mga kickback na ito? Kasuhan, Miss Cheryl, kasuhan yung politiko at saka yung kasabwat niya, kung DPWH man yan. Pareho silang kasuhan, kung sa DOH man yan, kung ano agency, DA man yan. Pareho silang kasuhan, yung pareho silang perpetual disqualification at dapat may kaakibat na kulong. Wala kasi tayong ganun, Miss Cheryl eh. Wala eh. Parang sasabihan lang, pwede mong file lang sa ethics committee. Eh siguro, lagyan na natin ng pangil na makukulong yung mambabatas. Makukulong din yung kasabwat niya doon sa loob, di ba? Pag nagkaganon, so para maiwasan. Kasi kung hindi, wala eh. Siguro, in perpetual disqualification, tapos lifetime imprisonment, para medyo matakot naman, lalagyan natin ng gano'n. Ngayon kasi, Miss Cheryl, wala eh. Pag nahuli ka, tingnan mo, pangising-ngisi pa, pumunta pa ng abroad, parang walang respeto. Ang kawawa yung tao. Sa inyong nakikita po, mga ilang hearings pa ang aasahan natin, Senator Erwin, at ano pa ang gusto nyong matuklasan during the hearing sa pamumuno po ninyo? Purely siguro talagang we'll just be focusing na lang dito sa legislation, Michelle, kasi tumatakbo na yung ICI eh. Kasi paano yun? Kung may mga matalisod lang kami na mga bago, then we will pass it to ICI or to the Department of Justice. Kunwari, may ma-identify na naman na ghost project dito sa isang lugar sa Visayas or Mindanao, malaki-laking pondo. We'll just refer it to ICI, di ba? Kasi it's not our job anymore. The job of the Senate and Congress, actually of the Senate, is to legislate, di ba? Legislation, not prosecution. Ganon kasi ang nangyari noong 2013, Miss Cheryl, pareho tayo mga reporter pa noon, di ba, yung kay Janet Napoles. Nag-focus lang ang Senate doon sa mga kakasuhan ng mga lawmaker, etc. Pero wala naman talaga sa aid of legislation. Tapos tinanggal yung salitang pork barrel, pero nandiyan pa rin naman, di ba? In the form of insertions. Pero kung titignan mo, Michelle, tama din naman sabi ng mga veterano ng mga kasamahan ko dyan sa Senado, imposible hindi pwedeng maglagay ng insertion dyan, mag-insert or mag-adjust kasi paano yung mga constituents na hihingi ng pondo sa iyo, anong project, like governor, like mayor, hindi mo naman mahindihan. Ngayon lang nga, Miss Cheryl, lahat kami sa Senado, araw-araw may mga bisita kami ng mga mayor nag-iiwan ng mga request nila, request for farm to market, request for school building, request for hospitals. So far, Miss Cheryl, siguro ang nag-request na sa akin ng mga school building na sa 300 na mayor. Mayroong hospital naman, I think, nasa a little less than 100. Pero karamihan, puro farm to market. Lalo pat alam nila na chairman din ako ng Rural Development, Social Justice and Welfare. So, umaasa sila na matutulungan ko sila. Saan ako kukuha, Miss Cheryl, ng pondo? Di doon ko nga hihingin, di ba? Pag dumating na sa Senate, yung budget hearing, budget deliberation, doon ko na i-request yung mga yan. Pero hindi lahat yun mabibigyan ko. Hindi lahat mabibigyan ko. Siguro pa-prioritize ko school at saka hospital. Kasi yun yung request ng mga LGU na kung saan nagkampanya ako nung last election, yun ang panayong ang hirit sa akin, school building at saka hospital, Michelle. So doon tayo magfo-focus. Itong term ko na ito, school building at saka mga hospital.
Pero Senator Erwin, sabi niyo nga po, nakapila sa lahat ng mga mambabatas itong mga request. Ano hong nakikita ninyong solusyon or pwedeng baguhin sa sistema na bakit kailangan pang dumiretso sa isang senador o sa isang congressman? Hindi ho ba dapat mas may boses sila, ang LGU, dahil sila ang nakakaalam sa kanilang sinasakupan? Bakit sila pa ang nakikiusap? Hindi ho ba pwedeng dapat ay nakikita na ito or talagang mas dapat bantayan itong mga ahensya at sila ang dapat nag-identify at nag-uusap? Ang problema kasi, Ms. Cheryl, pag hiningi ng Pangulo yung Net Expenditure Program, bawat secretary or department head magsasubmit ng kanyang budget proposal for next year. Hihingi ng Malacanang, kailangan ko na yung inyong requirement for the NEP. When I was the DSWD secretary, nagbibigay kami as early as April or May, nagbibigay na kami, nagsusumite. Without knowing pa, Ms. Cheryl, ganun din ang DPWH, hindi pa nila alam kung sa sobrang laki rin ng ating bayan, ilang libo yung mga munisipyo at city, ilang daan yung mga probinsya. Hindi naman nakikita yan ng mga DPWH, ng DA yung pangangailangan. Ang nakakakita dyan, Ms. Cheryl, yung mga congressman, yung mga senador na mga nag-iikot, di ba? Lalo na mga congressman. Kaya nga may congressman tayo, may district representative because sila ang nakakaalam doon sa baluarte nila. So hahabulin dito sa budget deliberation. So nakapag-request na, example, Ms. Cheryl, nakapag-request na si DPWH for infrastructure, for repair, rehab. Ang re-request, example lang ng DPWH, kailangan ko po ng 500 billion for next year. Pero siyempre, paano kung kunwari, ikaw, yung mayor ng Kalasyaw, magre-request ng pondo, saan siya magre-request? Na-submit na. Na-submit na ni DPWH yung mga major infrastructure, yung mga major program ng gobyerno. O paano magre-request yung mayor ng Nara Palawan? Saan siya magre-request? Re-request siya doon sa congressman para pagdating ng review ng budget sa Congress o sa Senate, doon na sisingit yun. Doon yung kung saan ang babawasan para maisingit, para ma-accommodate yung request ni mayor o ni governor. Doon yun, that's what's happening, Ms. Cheryl. Pausapan lamang po natin, ihabol ko, Senator, yung ito pong inyong panukala na 1-month tax holiday. Abay, kumusta po ang suporta ng mga kapwa nyo, Senador? Is this something na na-discuss nyo na po sa inyong mga kasama? I have discussed it with my brother. Okay naman siya. And I believe yung mga senador siguro na pro-poor, papayag dyan, di ba? Kasi baka sa mga manggagawa o yung mga mambabatas na makamanggagawa dyan, susuportahan yan kasi para sa mga manggagawa din naman yan. Imagine. Kung sasabihin ng iba dyan, saan natin kukunin? Malulugi tayo. Sagot ko lang naman dyan. Hindi pa naman natin na mga nabulsa dyan. Doon natin kunin sa mga nagbulsa ng bilyon-bilyon yan. Kakayanin niya, Michelle, kung gugustuhin. It's just political will at saka kung aprubahan din ng mga kasamahan natin. Pero kung tutuusin, Michelle, kakayanin eh. I have talked to my accountant, I have talked to my legislative lawyers. They all agreed. Nakakayanin naman ito, sir. 1 month lang naman 1 month break lang naman ito. Kunin na lang po doon sa mga nanakaw. Which I believe it can happen, Ms. Cheryl. Marami pong salamat, Senator Erwin Tulfo, Acting Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee.